Good evening, everybody. It's a Monday again at maraming salamat for joining me. And sorry, we're a bit late. We had a little problem lang, but now we're here. We're gonna start our 1 hour of chikahan with my very special guest na nakilala ko siya kasi during pandemic. During pandemic because one of the BL series nung pandemic reaction video namin. And then now, this is the time I'm gonna get to know this amazing person. He is a director, a film director, a multimedia producer, and a social media manager. And of course, a special person to me. Please welcome Direk Sherwin Veray. Magandang gabi. Hello. Ayan na. Ayan, di ba? Magandang gabi. Say hi to them muna. Hi guys! Magandang gabi po sa inyo lahat. Hello. Ayan. But before kami po magsikahan ni Direk Sherwin, or I can call to Sherwin, I want to say hi to my viewers or yung mga nandyan na hinihintay kami. So I want to say hi to... Meron na po ako nakita nag-hi sa akin. Present daw siya. O, di present ka, anak. Maraming salamat kay Charles Dion. Medyo may bumabawi po sa akin ngayon dito. Charles Dion. From Canada daw siya. O, sige. And then, of course, kilala din to ni Direk Sherwin, si Renz. Hi, Renz. Hello, Renz. Ay, face-to-face na. Oo, Renz. Face-to-face na. And I know you're gonna be one of my guests soon. And also si Charles. Ay, salamat po. Bumabawi po talaga yung aking anak na si Charles. And also, thank you for watching SM Jello. Maraming salamat. And also, Caleb, thank you for watching. Ayan. Eto na. Kamusta, Sherwin? Okay lang, Mi. Super okay. Yeah, thank you ha. Thank you for... Alam ko busy ka ngayon, but you're still here. So, kilalanin po natin mabuti siya, si Sherwin. Tiga saan ka ba na? Talaga? Taga Santa Rosa, Laguna talaga ako, Mi. Born and raised ako sa Santa Rosa, Laguna. Okay. Ang dami natin tiga Santa Rosa, Laguna. Yeah, yung aming dito, aming poging editor, yung aming editor dito, yung mga nakikita nyo dito. One of our staff dito, tiga, Laguna din. Oh. Ayan. Tapos, doon ka na lumaki, doon ka talaga nag-aral from elementary to college o ano? Nung pong elementary ako sa Canada din ako eh. Sa Canada? Sa ano talaga ako. Actually, born and raised talaga. Like, simula pinakabata, from kinder to college, Santa Rosa talaga ako. Okay. So parang tayo, we have a province. Kahit nasa South tayo, province to di ba? Yes. Pag lumuwas tayo ng Manila, we call it, luluwas ako ng Manila o magta-travel ako Manila. So kung tiga Laguna ka at doon ka sa province, naranasan mo maglaro sa labas? Medyo, Mi. Kasi nung bata talaga ako, iniingatan ako ng papa ko eh. Like, kasi syempre, alam mo na. Sige na nga. Medyo strict si papa pagdating sa mga pagpapalaki ng anak niya. Ay, niya. ilan pala kayo in the family? Ilan kayo magkakapatid? 3 po kami. Ako po yung bunso. Kaya iniingatan ng todo ng parents. So, hindi mo naranasan yung mga naranasan namin na naglalaro sa labas, ng patintero, taguan, with friends. Hindi talaga. Muna siya eh, kumbaga parang, inaano pa ng tatay ko yun, i-VTR muna kung dapat ba akong kalaro. Ganun? Sobra! Inaano pa muna, parang ginugosi muna. Okay, pwede ka sa talaga? anak ko. Joke lang. Actually, pagdating sa mga like mga laro sa labas, nakapaglaro naman ako. Like, pero feeling ko choice ko na rin kasi na mas more nag-i-enjoy kasi ako sa mga indoor na laro. You can say you're an introvert. Oo, Mi. Yes. Sabi ko na introvert ako. Ano pa to, Introvert pa to. Introvert pa tong lagay na yan, Introvert pa yung lagay. So pero nag-enjoy ka naman ng high school, but nung elementary high school, na-enjoy mo kasi 'di ba? We're always say na ako kasi mas nag-enjoy ko ang high school compared sa elementary or college eh. Parang lahat tayo we enjoy yung high school. Ikaw na-enjoy mo siya? Na-enjoy ko siya, Mi, pero I would say siguro mas nakakapa ko yung sarili ko nung college, high school ako. Pero kasi nung elementary,
I think, since bata pa talaga ako, medyo nagfo-focus akong makumpara yung sarili ko. Yun. So Ah. parang I forget to enjoy na lang. Bakit ano ba? Academically ba? Kaya ka ganun, yung feeling mo? O hindi naman? Hindi ka naman, ano ba? Medyo mataas ba? Nasa honor rolls ba nung high school? Hindi naman. Or just, ikaw yourself, mas gusto, ikaw yung parang feeling mo, may competitions. Yes, meron. Actually kasi Ah, parang ano siya, parang competition siya from our family na rin. You know, 'di ba? Sa mga ah, Filipino family, yeah, andiyan yung yeah. kumparahan ng mga Kumpirahan ka. anak, Ay, kasi ikaw ganyan. yung bunso. Oh, parang Oo. feeling mo, I have to prove something sa dalawa kong mas nakakatanda. Parang ganon. Not only. Pati sa Ah, mga pinsan, ganyan. Oo. So okay. parang kasing lumaki ako na parang kailangan sa ano nyo, sa batch ng family nyo, kailangan may pagmamalaki. Parang Mm. since ako yung bunso, nakita ko na from my eldest na Oo. parang nagkaroon ng may nasasabi, ganyan, ganyan. So parang Ah. nakikita ko na ayaw ko. Ako na yung next dito. So parang, you and yourself, Oo. hindi naman ikaw pinipressure ng Hindi nasa naman, paligid. oo. Ikaw sa sarili mo na pressure Yes, ka. oo. Okay. So sinabi mo nga na pressure ka, dumating na ang college. Okay. Nakita ko, tapos nag-college, 'di ba? College sa Manila. At doon pa rin sa Santa Rosa. Santa Rosa pa din, Santa oo. Rosa. So natapos. Ano Natapos, tong oo. nakita ko recently na nag-graduate ka? Ano to, another course? O nag-mastery ka? Ano ba, nag-masters? Ano ba? Actually, ever since noong 2015 pa ako nag-start mag-college eh. Oh, So, okay. 2015 pa, matagal na panahon na. Nag-stop ako sa college. Because Ah, I really want to change my course. okay. Ayun. So, parang, kaso nga lang, dumating yung time na hindi talaga ako support ng family. Yeah, Kasi yeah, nga, yeah, yeah, alam mo yeah. naman, Yeah, yeah. sa Philippines, hindi ganun nakikita ng mga parents namin na parang it would take us to Yeah, success yeah. sa buhay. So yun, medyo mabagal, medyo ano siya pinaglaban ko talaga siya Yung gusto mo. Oo, pinaglaban ko talaga siya pero hindi ko siya nalaban somehow. Okay. Pero on the moment na pinaglaban ko siya, pinuprove ko na siya sa papa ko, sa mama ko. So, So, yun. yun. So, eto talaga yung industriya ang gusto mo. Opo, me. So parang, sabihin na natin, sorry to say, 10 years in college. Yes, magna. Magna cum laude in college. Kaya Magna pala 9 years. Magna 9 years. But at least, di ba? So, eto talaga yung mahal mo, tong industriyang to. So, kaya pala, anong tinapos? Ang layo pa rin BSIT pa. Kasi parang, there was a time na parang, ando na ako, lilipat na ako ng college. I mean, nilipat na talaga ako ng So, anong first course? Anong first course? IT talaga siya. IT yung first course. And then IT talaga siya. after? And then, parang there was this time na parang kailangan nang umuwi nung mother ko from Riyadh, na kailangan niya na i-end yung contract. So parang yung ano din sa akin, yung support din sa akin sa college, hindi rin siya hindi rin siya masusuportahan. Yeah. Yun. So parang feeling ko chance ko siya. Ganun kasi yung ugali ko. Pag may something na nawawala sa akin, kailangan kong maghanap ng something na opportunity doon sa nawawalang yun. Kailangan mas maging bigger siya. Ganun. Oh. May ganun akong ugali. Okay. So parang, nung nawala ng support yung mama ko, so sa edad kong 20-something, kailangan ko nang mag-isip kung paano ko may iraos yung college ko. So parang, okay, so ako na mag-sustento sa sarili ko. So may chance na ako na kunin yung kurso ko na gusto ko talaga. Okay. But the thing is, nakita ko kasi nakita ko yung laban pagdating sa industry. Hindi talaga siya sa tinapos Oo, ang hirap Oo, no? hindi siya sa tinapos Ano yung kaya mong gawin? Yes. Oo. Hindi yung knowledge. Meron siguro ngayon na kailangan, may knowledge ka dun sa work. Na dapat ganun yung tinapos mo and everything. But not exactly yung sabi mo nga, kung ano yung tinapos mo, yun yung maa-apply mo diba? So, sinabi mo nga na ikaw yung sarili mo yung magsusustento. So, anong first work? First ever work ko was, pwede mo sabihin? Yeah. Ako, sa Shakey's ako before. Okay. First job ko yun, Shakey's. Parang lahat naman tayo mga food chain. No, parang lahat naman yata,
yung mga tao na parang we wanted na magkaroon ng working job na or yung part-time job ng college, lahat yata fast food eh. Oo. Walang taong hindi siguro yung mga ano lang, pero tayo we wanted na maramdaman natin yung fast food na work eh, di ba? So doon ka nag-work. First job ko yun. First job mo for how many years? For about matagal mga 3 months. Matagal 3 months. And then paano ka napasok sa industriyang to? Na sinabi mo ngang mahal mo until now at minahal mo. Actually, ever since high school pa lang, alam ko na sa sarili ko kung anong gusto ko eh. Oh. Kaso nga lang, syempre yung mga parents natin yung masusunod muna. Sabihin sa atin na, hindi practical yan. Dapat doon ka muna sa malaki yung pera, sa malaki in demand, ganyan. So, wala akong choice, wala akong masisay doon. Parents yun eh. So, pinasok ko yung gusto nila. It was just happen na nakikita ko sa proseso na habang nagpapakirap yung mother ko, magpadala ng tuition fee, parang nasasayang siya kasi hindi ko gusto yung ginagawa ko. Exactly. Doon ko na-discover na pag hindi ko gusto yung ginagawa ko, ang pangit kong tignan. Sorry sa word, ang bobo ko. Ang bobo ko. Napaka-tardy ko. As in, all in. Like, makikita mo talaga sa itsura ko na wala talaga akong kahilig-hilig na so parang, pumasok. yung parang napipilitan ka lang. Oo. Okay. So parang hindi ko kayang ipilit yung sarili ko sa isang bagay na hindi ko talaga gusto. And at the same time, nakikita ko na, shit, pag tinapos ko to, parang, saan ako pupunta? Kasi hindi naman ito yung gusto school ko. Pa nga lang, tamad na ako. Paano pa? Yes, yung pag nagkaroon. So, nagtrabaho ka muna? Hindi. Medyo tinuloy ko pa rin siya, pero dumating nga yung time na kailangan umuwi nung mother ko. So, tinig ko yung opportunity na parang, okay, kailangan kong baka pwedeng ako na magtrabaho for myself and then kukunin ko yung gusto ko na kurso. Yeah. It was just happen nga lang na parang nagkaroon kami ng problem nung father ko. Okay. Ayun. So parang nahirapan ako na iraos siya kasi nga parang ang gusto niya nga is ituloy ko pa rin. Sayang yung pera. Ang mangyayari kasi pag naglipat ka ng kurso, masayang talaga yung pinaghirapan mo. Oo, kasi parang makukuha mo lang puro basic. Yung mga so first basic subject lang and then parang go back to zero ka eh. Di ba? Parang minor subject lang. But before we continue that, I wanna say hi sa mga taong nandyan. May nakita ko eh. Okay. Doc Ivan is here. Maraming salamat, Doc Ivan, for watching. Sabi niya, bagay daw yung kulay ng suot mo, Ma'am Ray. Good evening. Magandang gabi. Mabuhay at hello, mabuhay ang mga tiga Santa Rosa, Laguna. Sabi ni Peter. Hi, Mami Che. Maraming salamat. Thank you for watching. Magandang gabi. Sa Torre Mark. Hello, Sir Sherwin. Parang Sir Sherwin, di ba? Maraming salamat. Thank you for watching. So, tinuloy mo, but ikaw na nag-provide nung pag-aaral mo. Na which is, kaya mas mahirap kasi you're working at the same time na nag-aaral ka. So, parang na-stop yung pag-aaral, di ba? And then, sabi mo nga 2015 yun. Tapos parang few years na lang, it's pandemic. Yun pa. So, nandito na tayo sa pandemic. Kasi nakilala ko po siya during pandemic is bubuksan ko na po yung sa BL series. Okay. Ito kasi yung gusto ko talaga malaman eh. Sino gumawa ng storya ng Jack and Jill po? Jack and Jill. Sa mga nakapanood ano siya yung collaboration siya ng story ng ano sabihin? Sige. Other people. Sige, sabihin natin. Meron siyang real story siya. Real story siya. Huwag na nating banggitin kung kanino siya. It's a real story na kakilala mo. Yes. So, you wrote it. We wrote it. Both of you wrote it during pandemic? Okay. So, kasi parang nag-jump tayo di ba? So, you're working for yourself para habang nag-aaral and then nagkaroon ng pandemic. So, sinulat nyo to kung sino man siya. And then, paano nyo naisip na gawin agad ito as a series? Even though maiksi lang kasi sa kanila yung pinaka-maiksing BL series na napanood ko, parang 6-7 episodes. Parang skip ads lang. Oo, parang skip. Tapos you're gonna watch it like for like 15 or 20 minutes, di ba? Tama ba? Tapos yung maiinis ka kasi tapos na. Parang pinanood mo siya in one whole week. Tama ba ako? Parang papanoorin mo siya for 1 week for like 15 to 20 minutes. Tama, no? Pero maganda naman. Kasi inano ko siya.
inarve namin siya ng aking members ng Boom React. So, maganda talaga siya. So, sinulat niyo siya. Habang sinusulat niyo ba, na-picture niyo na siyang gagawin o sinusulat niyo siya inaano niya? What you call that? Sinushoot niyo na. Paano ba? Nasulat na siya. Like, ako kasi, before ako talaga mag-start ng film, like, parang, at least man lang yung pinaka-summary ng story, andun na eh. The rest na yung mga, kung ano pwedeng i-add, ganyan. So, parang, na siya, nasulat na siya. Okay. Diba siya sasapayan talaga ng mga next na parang, mahirap na siyang sundan, kasi nga, hindi naman talaga sa ganong way nag-end yung story talaga ng totoo. Yeah. And then, yung dalawang actor nyo, which is ZK and Mateo, sila talaga yung nasa picture? Nasa utak niya, ay, sila yung kukunin ko? O, talaga sila? Oo. Okay. Sige, okay na. Ang ganda ng tawa niya po. So, ibig sabihin yun na yun. Okay. So, it is Sherwin, it is Mateo and ZK. Yes. Ilang days niyo siya Kasi ang hirap nun na pandemic. Sagot lang eh. Actually, parang siguro mga 4 days. 4 days, I would say. Yeah. Kasi 'di ba, it's pandemic, and tapos nag-location kayo eh. Pero isang house lang 'yun eh, 'di ba? Isang house lang 'yun. Tapos parang lumabas ka lang, tapos binago niyo lang yung isang house na ganito, pero same house. Okay, so 4 days yung na-shoot. Ilan days yung tapos editing, after shoot, edit na, o tinapos niyo muna yung buong shoot bago i-edit? Tapos muna yung shoot me. Like, tinapos muna namin siya lahat. Okay. Tapos, meron ako mga kinakatukat kasi medyo ganun yung ugali ko. Pag hindi mo pakali talagang, kahit nakatok na ako talagang kailangan makita ko yung itsura. So yun, meron naman na. Nangarag lang talaga ako, medyo nagulat ako. Ay shit, showing na pala. Ganun. Kailangan na palang ipasa sa KTX. Ganun. So parang, kaya siguro may mga onting nade-delay minsan. Okay, so nung lumabas siya, kasi aminin natin hindi, during pandemic, everybody is into social media, especially dun sa YT. Kasi, yun yung nagbibigay lang sa atin ng saya eh. Totoo. Kasi wala nga eh. Wala ka naman mapapanood sa TV. Kung hindi, wala naman kasi mga show, so you have to go back. Naisip niyo ba na magbo-boom siya ng ganun? Hindi, Mi. Doon ako nagulat, actually. Sobrang nagulat ako doon. Okay. Kasi, I even doubted myself eh. Parang, kahit ako nagtotoo sa parang, nilabas pa lang namin siya, nagsusorry na ako. Guys, sorry talaga. Kasi, parang feeling ko hindi ko nagawa yung best ko. Feeling ko hindi ko na ibuhos yung ganyan. Kasi, I remembered at that first episode, I would say, nag-flop talaga siya. Flop ba yung first episode? Hindi, first release. Sa YT ha. Okay. Medyo nag-flop ka parang, okay, tama ako, tama sila. Medyo nagdrama-drama ako, hindi nga ako magaling, ganyan. Hindi nga talaga ako para dito, ganyan. Okay. So, ayun, hanggang sa parang, ewan ko bakit ganun. Siguro pagka medyo, may mga ganun akong feeling, and then I prayed to God, parang, laging may mga ganung eksena na parang biglang binubuhos sa akin na gano'n. Ay, siguro parang wait lang ako. Sige. So, parang ganun yung nangyari. Kasi kami, I'll be honest kasi ang daming BL series nun. So, tapos kami, nagugulat na lang kami na parang, ang nakatuto kasi sa YT nun is just, I think, it was Marsmat and Jeff. Tapos, and Rudolph. Tapos sasabihin nila, Mami, may bago. May bago tayong EORV. Sabi ko, sige, panoorin natin. Sabi niya, Mami, kikiligin ka. So, tapos kasi ang dami namin ina-RV nung with different actors in different production. Ang dami. Naisip nyo bang na mapapansin kayo? Kasi hindi lang kami yung reactors that time. Maraming ibang bansa. Ibang bansa di ba? At aminin natin, ang ingay sa Twitter that time. Maingay siya sa Twitter that time. Hindi lang sa YT, di ba? So, kasi noon talaga, sa YT talaga lahat Even yung RV namin, YT. Nung nakita mo, ay, napansin kami. Anong reaction yung lahat? Ay, napansin kami. Parang, actually, sobra kong, nangilabot ako, Mi. Okay. Nangilabot ako kasi parang,
kumbaga, wala naman nagsasabi sa akin na, Mm-mm. na hindi ka magaling, ganyan. Yeah, Wala yeah, namang yeah. word eh. Parang, ako na yung nagsasabi sa sarili ko na, okay. Ikaw sa sarili mo. Oo. Na parang, kanina, ikaw sa sarili mo, ikaw yung nagpe-pressure. Oo. Tapos ikaw sa sarili mo, you always put yourself down. Puro ikaw sa sarili. Ikaw talaga yung tao walang Oo. believe sa sarili. Wala talaga. Okay. Talaga. So, eto na. So, nung na-release ang first episode, Mm-mm. sabi mo mukhang flop. Pero hindi, after, nung release mo, for example, ni-release mo siya kahapon, nag-kick off siya the following day eh. 1 or 2 days, nag-kick off agad eh. Nag-kick off siya. Oo. Nagulat ako ng parang, siguro mga second, third episode, in just one day, actually, nag-hit siya ng 200,000 agad. Yeah. Views. Na parang, ano ba, meron bang may magic ba? Yeah, Meron bang nagdasal? Yes. May isang kulto pala na nagdasal para sa akin. Kasi nakagulat siya eh. Bigla Oo. siyang gumanon. So parang, I feel so grateful na parang, okay. So, doon ko una na-realize na hindi ko pala para anuhin yung sarili ko. Yeah, Kasi okay. hanggat may mga tao nagsasabi na, maganda siya, ganyan. Hindi importante na na kailangan marami mag-validate. At least one person na magsabi na okay ka na, magaling ka. Yun yung magiging may fuel mo. So parang ayun, doon ko na-realize yun. Parang hindi ko kailangan ng validation ng ibang tao. Not even those people na kailangan kong i-prove yung sarili ko. No need of validation. So, natapos na yung buong episode. And then, you heard, ang daming humihiling na part 2. Nagawa ba ang part 2? Hindi. Even the storyline, hindi nagawa ang part 2. Storyline meron me. I wrote it myself. You wrote the part 2. So, what siya. happened? Yun na nga, during the time, after Jack and Jill, that was the time na kailangan ko nang i-pursue yung college ko. Okay. Kailangan Bumalik ka ng college, oo. even though it's pandemic, Yes. kahit online. Okay. Parang kailangan ko nang tapusin yung degree ko. Kasi during the time, nakita ko talaga nakita ko yung difference. Nakita ko yung difference na kahit magaling ka, kahit na matalino ka, kahit na ganito ka, may mga tao talagang ayaw maniwala sa'yo hanggat wala ka pang ganito. Wala kang diploma. Wala, oo. Okay. Hindi siya enough. Kaya during the time, hindi ko sinasabi yung edad ko. Kasi paano pag nalaman pa yung edad ko? Diba? Sino maniniwala sa akin? Ganon. So parang, yun yung parang, okay, kailangan kong kailangan kong tapusin to. Para, hindi naman para magmalaki. Hindi yun yung point ko. Yeah. Kailangan ko lang ng, parang mas dumami pa yung doors na mag-open sa akin. Para mas ma-explore ko pa yung gusto kong tahakin. Kasi, during the time, ang ganda ng path ko eh. Parang, okay, ito yung gusto ko. Gusto ko lang mag-director. Ito lang. Pero, nakita ko doon sa proseso na hindi lang kasi yun eh. Madami kang pwedeng pasukan na pwede kang magkaroon ng knowledge. Pwede kang matuto lalo. So yun, hanggang sa nakatapos naman ako ng college. Sobrang thankful ako. Oo nga. Oo. And bukod doon, hindi ko, di ba sabi ko nga sa'yo, alayo nga nung kurso ko. Yeah. Nabigyan ako ng award ng alumni ko. Yeah. Ng alumni awardee. Nirecognize sila na parang nakatungtong ako sa TV5. Yeah. So parang medyo sobrang happy ko lang din. Akala ko binigyan ka ng alumni na parang ang tagal mo sa college. Joke. Joke ka na. Sakit na. Yeah, joke. Hindi, pero alam mo, even though gano'n ka katagal sa college, Ang fresh ko pa din. Ay. Di ba, hindi? Even though, hindi, kasi matagal din po ako sa college, maniwala kayo. Nakailang kurso po ako. Maraming pera, Hindi. Hindi naman, alam mo yun, yung parang, pag nakuha mo na yung diploma, tsaka yung gusto mo, iba yung feeling, di ba? So, ito, tika muna, meron daw nag-hi sa mga idols niya. Nakita ko na nga po. So, kung may mga questions kayo kay Sherwin or kay Direk Sherwin, you can comment lang dyan sa ating comment section at babasahin natin siya. So, hi! Alam ko nanonood ulit si SM Jello. Hello, Daven. I hope you're feeling better na. Plus, andyan si AJ Waray, nice one. And Jonathan Buena, Idol Sherwin, ayan. And then si Maureen
Sabi niya, nice one, Sherwin. Ayan. O, diba? Ang daming nanonood kay Direk Sherwin. So, tapos na. I remember, correct me if I'm wrong, ha? Nakilala ka kasi kita na parang ano sa sarili mo. Kasi nga, di ba, hindi ka pa parang pinagsabay mo pag-aaral and working. I remember nag-call center ka pa Yes, oo. Di ba? Di ba? Nag-call center pa siya, just mapunuan lang niya sa college mo. And then, eto na, natapos na ang pandemic, natapos na ang Jack and Jill, hindi na natin nakita ang part 2 ng Jack and Jill. Pero do you have plans to do the part 2? Ayun po, nananawagan po ako sa mga producer. Ready naman po ako. Ayun po. Meron po, ready po ang script. Ready po. Yun, no? Hindi po ganun kadali Hindi ganun kadali mag-produce nung time nung pandemic. And then, not everybody na produce nung pandemic ng BL series, mababalik, mas lalo na pag pinasok mo sa YT, hindi mo makukuha kung ano yung nilabas mo diba? Until now, hindi mo makukuha Ano lang yan parang, ano yan yung pinasaya mo lang ang mundo. Ang madla. Ang madla, ganun. So, nakagraduate ka na. Nandito ka na ulit sa industriyang, at nandito ka pa rin sa industriyang mahal mo. Diba? Mahal mo ba talaga? O talagang, ito talaga yung gusto mo? Gusto ko yung tanong na yan. Actually, ngayon ko napagtanong na mahal ko talaga. Oh. Unlike before, ha? Ito na yung mahal mo. Oo, unlike before. Na alam mo parang, hindi ka iiwan. Oo. Ito yung parang pag iniwan ako, parang ano yung buhay ko. Parang, ewan, saan pupunta pag wala to? Parang ganon. Okay. Unlike before kasi, magiging honest na ako. Before kasi andun yung andun yung ego Andun yung parang, gusto mo nang may authority ka, gusto mo nang may sarap sa tao. Pero, pag nawala na kasi lahat yun, ang tanong, mahal mo pa rin ba yung, yung industry? Kasi ang daling sabihin lalo na pag nasa tuktok ka, kahit nga wala pa sa tuktok, pag andun ka na sa part na parang ang daming parang recognition, ang daming nakagaroon, ganyan, ang daling sabihin na mahal mo isang bagay. Pero pagka, 'di ba? Pagka dumating yung time na nawala na lahat ang nag-support sa iyo, lahat ng naniwala sa iyo, ang tanong, mahal mo pa rin ba? Oo. Ayan, doon ko napagtanto. Mahal ko pa rin talaga. Mahal mo talaga. At dahil diyan, marami nagmamahal sa iyo. Ayan, how to confidently approach artist po. Sabi ni Maureen. Mamaya natin sasagutin niya. And I wanna say hi to my bebe ko. My daughter is watching. Hi, girlie! Hello, and then si Franz Paulo de las Heras. Wow. Pa-shout out daw po, Direk Sherwin. Ayan. Paulo. Ayan, balik tayo bago tayo magtuloy ng kwento mo. Sagutin natin itong tanong ni Maureen, how to confidently approach artist po. Bakit? Wow. Bakit? Mataray ba? Ano ba? Ako ba? O ikaw Baka asa ko kung paano ako. Oo. Ganun ba? Ganun ba, Maureen? Kanino ba yan? Feeling ko sa yan kay Direk Sherwin yan how to definitely approach an artist po. Okay. Kasi si Ate Maureen, siya kasi isa sa mga, I would say, mga natira. Isa sa mga natirang suporta pa rin sa akin. She was... Never ka iniwan. Never ako iniwan. Despite of mga rumors, sorry. Different, mga ganyan, andyan lang si Ate Mouse. Parang, siya, siya sa mga, alam ko... Isa siya sa mga believers mo talaga. Believers, sure believers. Yeah. Follow po ka sa page nila. Okay. Ayan, so parang, sa tanong niya, wala. Ako kasi, if I approach an artist, I never look them up. I just approach them kasi kailangan nilang sumagot. Kailangan nila yon. Parang, I never, parang parang sabi yung FC. Ganun. Never ako na ganun sa mga artists. Kasi, parang, hindi ako ganun tipo ng tao. Never akong tumingin sa mga tao. I know na parang may mga tao na pagka boss, pagka marami na patunayan, medyo yung tingin nila, wow, ganyan. No, dapat boss. Ako kasi, even before, hindi ako ganun. Well, never akong tumingin ng ganun sa tao. Kaya siguro marami naiinis sa akin kasi parang medyo, ba't ganyan ka makipag-usap sa ganyan? Parang, parang ang sinasabi mo sa akin, even though mas superiority ka sa akin, I still
Oo, ginagalang kita, pero hindi Oo. kita bibigyan ng special treatment or Oo, something. I respect all of them. Okay. They have the Sige. same, they have the same level of respect. Okay, So, kung sige. paano ko kausapin siguro yung ganito, ganun ko rin kausapin yung Mm-mm. mababa. Ganun. Like, Mm-mm. Basta may oo. respeto. Oo. Importante lang naman na kahit mataas ka or magka-level tayo or hindi, just give the person the respect that they needed. Mm-mm. Okay na yun. Kasi, mahirap ibigay ang respeto sa isang tao. Actually. 'Di ba? So, kung mag-a-approach ka ng isang artist, ang very simple lang is maging respectful ka lang. And then be polite. That's it, 'di ba? Yun. So ngayon, natapos na, 'di ba? Ang dami mong pinagdaanan before ka ngayon nandito sa sinasabi natin na parang umalis ka na dito bumalik ka ulit Oo, mami. 'Di ba? Umalis ka na dito kung nasaan ka ngayon, bumalik ka ulit sa kanila. Bakit? To prove them na to prove those people who believes in me and to prove those people na hindi naniwala at bumitaw. Okay. Yes. Na parang hindi ko kailangan ng, yun nga, doon ko mas na-realize na parang, okay, kahit pala gaano kadami yung tao na naniwala sa akin dati, pag pala talagang dumating sa point na may marinig na ganito, na or parang, ano mo yun, parang nawawala na yung ano nila, nawawala na yung paghanga nila sa'yo, yun na, parang mawawala na rin yung ano mo, mawawala na rin yung parang eagerness mo dun sa work. Pero yun nga, bumalik ako kasi ang bata ko pa, me. Sobra. Anak Oo. anak nga kita Ang bata ko pa. Parang hindi to magandang time para sumuko. Yeah. Hindi siya proper timing. Walang proper timing sumuko actually. Kasi pag sumuko ako, pag umalis ako, mas pinatunayan ko lang sa mga tao na hindi ako para dito or hindi ako magaling. Diba? Yeah. Pero masaya ka ngayon kung nasan ka. Ano naman, me? I am always happy. Ganun. I'm always happy. Pwede mo naman sabihin, pwede naman po namin bagitin kung saan si Sherwin ngayon nagwo-work. You're working in TV5. For TV5. For TV5. Yes. Pero hindi nila ako under, pero I'm working for them. Paano yun? Paano you're working for them pero hindi ka nila under? Paano yun? Explain it to us. Yes. Para siyang meron silang skills specific na need for you. So parang yun yung binabayaran nila sa akin, yung skill mo. And then now I'm very proud na ako pala, yung social media manager ni Sir R.S. Francisco. Yeah. Sobrang idol ko ngayon. Oo. Na which is nakakatuwa na pinatay at nag-rebirth. Grabe. Nakakatuwa, di ba? Ang talino. Ako pero kinutuban na ako doon Kaya to pinatay kasi i-rebirth do. So tawa pala yung kutub ko. Kaya hindi ako medyo nagka-cry. I'm just, ako alam ko to Kasi you can never put a good company down na nandun sa, actually, nasa peak di ba? So, pero bakit nasa Channel 5? Hindi naman dahil sa yun yung available. I always give parang mga CV sa mga iba't ibang mga companies. Ganyan. Pero wala, doon talaga ako dinadala nung tadhana ako At saka doon ka diba dati? Yes, ako. Alam naman pwede naman din po namin sabihin, ewan ko lang sa kanya, kung nasaan ka sa TV5. Yes. Ano yun? Singaling. Okay. Though, medyo nagpahinga muna ako ng ilang araw. Okay. Pero, yes, isa pa ako sa social media manager din ni Singaling. Okay. So, hindi ka nandun sa mismong show, but ikaw yung social media manager nila, parang promoting them? Yung ba yun? Handling their social media. Ikaw yung nandun din kami pag-shoot actually. Para kami yung mga nakikipag sa mga artists. Shout out po. Oo nga. Bakit parang nakita kita ng sa post mo, parang ikaw yung kumakanta? Ay, wala po yun. Bida-bida kasi ako. Ako nga kakanta. Parang gano'n Ikaw na yung kakanta. Wala akong magawa Parang ikaw yung nakita ko na parang may nag-audition ba? Parang may nag-audition for the segment. Kasi parang every week napunta kami sa mga barangay para para may mga sumali ng mga sing-testant, ganyan, sa video, ganyan. Ganon.
So, yun. So, parang na-boring ako eh. Aka na nga yung mic. Ganon. Tsaka lang pero, po yung mga producer namin, di ba? ganon. So, kunyari, kayo yung pumupunta dun sa, kasi para alam nila o baka naman pwede bang kami ang pumunta sa inyo, mag-audition for the, o kayo talagang dapat ang pumunta? Meron pong, I think meron sa online. You can check them, guys. So, pwede kayong pumunta sa page ni Singaling. So, pwede kayong mag-inquire doon. If ever Ikaw yung sasagot. Meron kaming mga, akala ko ikaw yung sasagot doon eh. meron kaming, specifically for, sa part na yan. Kasi kunyari, for example, kami, gusto namin mag-audition. Hindi po ako. Hindi po ako kasi Huwag po kayo lalapit sa akin. Hindi po ako mag-audition. Like, for example, hindi ako yung mag-audition. Like, may lumapit ngayon or may nag-chat, Mami, paano yan? Hindi naman sila pumunta sa barangay namin or sa lugar namin. Paano kami mag-audition if you wanted? So, sa online, Yes, yung mismong online. Singaling, and then, may message naman doon na they can chat. Yes, tapos, may message and they can pass their, samples, ganyan, sa mga videos. Okay. Sige. May nagpapa-shoutout yata. May nakita ko. Ayan. Ayun, ang aking, aking prof. Yan si Sir Sir Adam. Si Sir Adam. Hello po, Sabi Sir niya. Adam. Seryoso ba? Si Sir Adam. Si Peter, nandito, Sir Adam. Ayan, si Sir Adam daw. Ayan, pa-shoutout din po direct. And then si Ki Gonjin, congratulations. And then si pa-shoutout po, hi. And then sino? Kaya pala si Peter, hi sir din. Ayan, sir, dalawa pong estudyante niyo is with me tonight. Diba? Diba? Wala na, diba? Ayan, happier than ever. Doon na sila sa comment section, sabi niya ni Sir Adam. Nakaka-proud naman po, Sir Adam, ang iyong mga estudyante. Nandito sila ngayon sa aking chikahan. At nagkukwentuhan kami. So ngayon, yun yung nagpapasaya sa'yo at that make you busy. Yung kung nasaan ka ngayon. Actually, hindi siya, paano ba? Masaya siya, Mi. Okay. Siya sa masayang point, pero andun pa rin yung challenge, syempre. Yeah, pero of course. Still, I still choose to be happy kasi hiniling ko yun eh. Hindi na tayo nag-overthink. Nag-overthink pa din. Andun pa rin naman si Overthink. Friend ko yun, ito siya. Nandiyan ba siya? Nandiyan ba yung friend mo sa Overthink? Si Overthink andyan pa rin. Pero kasi, laging pumapasok sa isip ko na every time na may mga overthinking na parang gusto ko mag-give up, mga ganyan, ayoko ma-disappoint yung nagbigay sa akin ng opportunity. Okay. So, first of all, si God. Talagang hiling ko talaga siya. Parang sabi ko, kailangan ko makabalik. Kasi nangihina yung katawan niya pag wala ako sa industry. Parang may something na nawawala sa akin. So, yun. Every time na nahihiya, parang I always ask God na bigyan niya ako lakas. Okay. Yes. Paano one time, kunyari, may nagsabi sa'yo na, balik ka ulit. Kasi ang tagal mo parang yung pagiging director mo kasi ang tagal na wala eh. Tagal na, sobrang. Sobrang tagal na. It's just like pandemic time eh. Diba? At dahil dyan sa sinasabi kong pandemic time na matagal na, eto pong nag-hi ngayon, nagsabi sa akin ng, Hi, Direct Sherwin and Mommy Ray. Ito si John Mark Ronolio is one of my anak-anakan during pandemic na super, lahat yata ng in-RV namin and everything is pinanood niya, nag-react siya. What if may kumatok ulit? Ay, oo. Try mo ulit. Magta-try ka ba ulit mag-direct? Ay, bubuksan talaga, Mi. May cake pa. Pagbukas. So nami-miss mo na rin mag-direct? Nami-miss mo? Nami-miss naman. Ano lang, Mi, proper timing lang. Okay. Kasi ayoko, before kasi, pag... Sugod na sugod. Oo, Mi. Pag pag-pray ako, hindi ako nag-ask ng guidance eh. I always ask na, Lord, gusto kong ganito, gusto ko ganyan, gawin mong ganito. Parang ka nang uutos. Parang you're the one who's pushing me. Oo. Lord, gusto ko maging ganito eh. Pero kahit hindi pa binibigay sa'yo, ginagawa mo na. Na which is pumapalpak. Oo. Diba? I would say yes. Yes. May ganun lagi. May ganun lagi. Not like yung, Lord, I wish ko na dumating yung time na kapag direct, just tell me the right timing. Pag dumating, i-embrace. Yes. Ang ngayon kasi parang, I always pray na alam niyo po kung ano nasa puso ko. Yeah. Ganyan. So parang, kung saan niyo po ako dalhin, kayo na po bahala. Okay.
At dahil pinag-usapan natin ang puso, siya nag-open up Ay. ng puso, ha? Hindi ako. Alam niyo naman po ako. Wala naman ako. Ay, Ano? nako. Kamusta ang puso? Masaya, Mi. Talagang masaya? Masaya ako. Oo. Hindi, Ayun I ang would say, punto Mi, ko. totoo, masaya ako. Masaya ako than ever, I would say. Kasi parang, alam mo naman kung gaano ka, di ba? Parang walang pahinga ang di ba? Grabe, Pero this time, tuloy-tuloy. naramdaman mo yung sayo, ay, pwede pala ako maging masaya ng by myself. Oo, Mi. Naramdaman ko yung pinakamasaya ko, actually. No? Sobra. Yung saya ko dati, hindi ko siya makakailan. Masaya naman talaga eh. Oo. Pero iba pala yung saya pagka natutunan mo na sarili mo na yung pinapasaya mo, na hindi na regarding ibang tao. Yes. And lagi nang include doon yung mga tao nandyan lang. Parang, kasi dati parang ang hirap maging masaya pag walang nakatingin. Oo. Ang hirap maging masaya pag wala nagsasabi na, ang galing mo, ang ganyan, ang bait mo, wala. Yeah. Ang hirap maging masaya. Pero parang ngayon, yung dumating yung time na parang wala ka nang jowa, tapos parang lahat ng mga tao na, parang, na din, parang iba na rin Yeah. tingin sa'yo. Yeah. Parang, okay, sarili mo pala talaga ang kailangan mo pagka panahon na, ka. So parang this time, you learn na hindi ko kailangan ng ibang tao to love me. Ang kailangan ko, Sarili love ko. myself. Parang ganon. Mm-mm. Diba? Okay. So, but, pati ba yun, parang sinurrender mo na Ay, oo. in God's time? Oh, in God's time. At saka, nagkaroon talaga ako ng andun yung part ko na hindi ko masabi kung mataas ba yung standard ko masyado ngayon or tama lang na-realize ko na dapat ganun talaga dapat ang standard eh. Mm-mm. Kasi before, ako yung tipo ng tao na pag nag-click tayo sa ganito, ay, there's something. Kailangan ng something nito. Parang you're Oo. parang you're putting meaning on it na kahit wala pa naman. Oo. Ay, eto na to. Oo, may ganyan. Pero pagka sinong iiyak? Ako naman. Oo. Parang parang ganun. So parang ngayon kasi, I would say, natutunan ko na everyone can love me. Everyone, kaya kong mahalin despite of status sa buhay, despite of gender, despite of age, despite of paniniwala. Pero, doon ako papasok sa word na commitment and relationship. Pag nakita ko na despite of happening, andyan pa rin yung tao na to. Parang ganun. So parang, yun. So parang kahit siguro dumating pa ng panahon na 30-something, 40s, kung hanggat hindi ko pa nakikita yung nagko-connect dun sa partner ng parehas ng paniniwala or kapantay ng level ng paniniwala ko pagdating sa word na commitment, hindi ako mag-risk. Hindi na muna ngayon. Hindi na muna. Kasi, ang hirap ang hirap, nasasaktan ka na Oo. parang minadali mo na naman. kasi alam ko kung paano ako magmahal eh. Yes. Ako yung kawawa talaga. Ayan. Eto na. Sabi ni, AJ Veray, still watching pa, shout out daw naman direct, sabi ni AJ. Shout out AJ. Waray pala na, Veray, Waray. AJ Waray. And also, meron pa isa si Ray Batalya, Mommy Ray, hi Mommy Ray, and Direct Sherwin. Ayan, sabi niya. Ayan, yan yung mga nanonood sa atin before and during pandemic. Yan sila Ray Batalya, tsaka sila John Mark. Ayan, yan sila. Thank you for watching. Thank you. Hindi pa po tapos ang aming chikahan. Nagsisimula pa lang ang chikahan namin. Ganun. Parang ang bilis na nga matapos di ba? Oo, mami. So, sabi mo nga, you're not gonna commit yourself now. Mas masaya ka na ngayon eh. Diba? Mas masaya. And I would say, I'm not closing my doors. Of course, kasi you're still young. Pero andun pa rin tayo sa, okay, we'll see. Yes. Not like before na parang may lumapit. Mami, nandito na siya. Ito na to. Ay, siya na. Tapos ito na. Tapos makikita ko na naman, ay, wala na. Ay, iyak ka na naman, ha? Oo, iyak ka na naman. Ganun, Ay, nako. Ay, dahil dyan, I have a question for you. If lang na bibigyan kita ng chance na parte ka ng bahay mo. Parte ka ng bahay mo, Anong parte ka ng bahay at bakit? Kusina ako. Bakit kusina? Kasi masarap ako. Joke lang. Babalay ko. Kasi I'm pure of flavor. Yeah, okay. Kasi minsan maasim.
Ewan ko sa'yo, Sherwin. Okay. Kasi doon kasi nabubuo lahat eh. Mm. Doon ako kompleto lahat. And I'm always asking for something. Okay. Parang kusina siya kasi ah, before tayo umalis ng bahay, yun yung kailangan natin puntahan, di ba? Mm. That part is kailangan mag-church. And ako kasi, pag may mga taong pumapasok sa buhay ko, I don't want to live na parang, okay, aalis lang yung tao. This paano like, this doesn't regard with people na hindi naman kailangan relasyon. Like, lahat ng mga tao pumasok sa buhay ko, kailangan at least may maiwan man lang ako na magagamit nila sa buhay nila. Oh, tsaka kasi baka kaya kitchen, sabi mo nga, pag sa kitchen, kasi pag gising natin ng umaga, usually we go straight sa kitchen. Oo. Diba? Kitchen. Tapos pag may bisita tayo, kitchen din, kasi papakainin and Yes, everything. oo. So ikaw, gusto mo, parang lahat ng papasok sa buhay mo, nandun magsasalo-salo, kaya gusto mo kitchen. Yes. Yes, exactly. Yes. Oo. At ang dami na naman, nag-hi, hello. Sabi ni Marvin Lopez, good evening po, Mami Ray. Magandang gabi, Marvin. Good evening. Tapos meron pa ako nakita, parang nakikita ko nag-watch sa atin si Michael Dunggaw. Hi, Dudes. Si Dudes po yung aking searcher. Ayan. Lumabas po ang searcher yung nag-search siya ako, siya yung searcher. Thank you for Oh, dropping by, hello. Michael. Thank you, Dudes, for dropping by. Kamusta? So, kung isang sasakyan ka naman, anong klaseng sasakyan ka? Isa akong motor. Uy, hindi. Bakit motor? Kasi yun lang yung meron ako eh. Ay, siguro motor kasi madiskarte. Yeah. I will say, motor ang madiskarte. Kasi kayang-kaya sumingit yung sa Oo, mga tsaka eh. mabilis. Kasi Yes, parang oo. sobrang sa panahon ngayon na ang todo ang traffic sa Manila or kung saan man, motor yung parang convenient for everybody. So, mabilis. Mabilis, risky, ganyan. Risky. Pero, still, ano pa din, kailangan pa din ng tao. So, yun, motor Parang, ako. pa rin, nandyan pa din na mabilisan. So, motor ka. Okay. Hay. Sa punto ng buhay mo ngayon, anak, sa punto ng buhay mo, nasan ka? I am still, nasa learning phase pa rin ako. Okay. And it will always be a learning phase for me. Kasi you're still young, so Yes, nasa learning phase ka pa rin eh. Nasa part, do I need to elaborate? Okay, go. Nasa part ako ng buhay ko kasi na parang, nagsisimula ulit ako. Okay. Yeah. Hindi ko na para i-brag kung ano yung mga narating ko, napuntahan ko. Hindi ko na siya kailangan para i-respeto ako ng tao. So parang andun ako sa part ko na hindi ko na pinanghinayangan yung mga yon. Basta nasa part ako na kailangan ko magsimula ulit kasi kailangan ko ulit ng knowledge. Okay. Yan. Oo, kasi hindi naman dahil because you have an achievement before, mag-stop ka na doon. Pag nandito ka sa industriyang ito, it's never stop learning. Kailangan mo matutunan kung ano ang nandito. Kahit even with acting eh. Yes. Even with acting, even in directing, even everything eh. Pag nandito ka sa industriya ito, wag mo sasabihin na, ay, nakapag-acting workshop na ako. Oo. Isa lang. Isang acting workshop or tatlong acting workshop ka o naka-4 na acting workshop ka, no. Kasi once na napahinga mo yan, wala. Iba na naman di ba? So mabilis ang mundo eh. Mabilis ang mundo, maraming nababago sa teknolohiya, maraming nababago sa nangyayari. So you have to enroll yourself again with an acting workshop. Like with you, sabi mo nga ngayon, nandito ka sa proseso ng buhay mo na learning again. Kinalimutan mo na kung ano yung mga natutunan mo noon, or kung may natutunan ka man, you invested it, but you have to add another investment to it, di ba? Parang ganon. Parang you always have to see to it na nadadagdagan yung knowledge. Not like, hindi lang pwede ng 1 inch lang, dapat pataas ng inch, diba? At may nag-hello ulit, ang dami naman na nag-hello, si Ites Bar. Hi, Sherwin, see you soon. Take care. Ayan. Ninang ko po yan. Si Ninang. Hi. Yan po yung nagpalaki sa akin. Ay, talaga, Ninang, maraming salamat for watching and
joining us. Pakinggan mo tong inaanak mo. Lovely Ayan. Ninang. Tapos, sabi mo nga, learning process pa sa'yo ngayon ulit eh. Go back to zero ka. But do you have a mantra in life? Ano? Mantra. Sobrang gamit na ito niya. Pero siguro mantra ko parang kahit late ako lagi. Sorry. Kahit late ako lagi. Yes. Ngayon ko lang naiintindihan yung word na to. Time is gold talaga. Okay. Sobrang bata pa lang, rinig ko na yun. Anong favorite mo? Time is gold. Napakadali kasi. Oo. Sa Filipino kasi kahit sabihin mong time is gold, iba yung time ng Pilipino diba? Okay. Pero ngayon kasi time is gold, parang sobra pala talagang special ng oras eh. Isa siya sa mga bagay na hindi mo talaga mabibili. Yeah. So parang, that's something that I can really appreciate from someone. Pag ang time binigay sa'yo, regardless of anything, kahit hindi kanya bigyan ng ganito, kahit hindi kanya ilagay or dalhin sa mga bagay na mamahalin, basta meron siyang oras na nilaan sa'yo, that's worth pressure. More than a million. Yeah, that's a pressure. Kasi parang you have to value time now eh. Kasi nga, sabi mo nga, time is gold, but also life is short. Yes. Always enjoy kung ano yung oras na meron ka ngayon. At binibigay sa'yo ng tao. At binibigay ng tao ng Panginoon. You have to enjoy, you have to love the people around you. You have to appreciate the people around you. And never forget to be thankful and grateful to the people around you. Yun diba? Na parang, yun nga, sabi niya nga, kahit sobrang time is gold. Sobrang time is gold nga po kay Sherwin. Yun nga, sabi niya. Pero hindi, kasi diba, hindi mo talaga masasagot dito sa Pilipinas. Kahit gaano ka kaaga umalis. Minsan sinasabi mo, uy, 1 hour advance na ako umalis, but still you don't know eh. Pero usually you have to learn and value time. Yes. Which is totoo. Kasi ako, I'll be honest, hate po ako sa mga, never ako nalilate. Ay, sorry po. No. Hindi, kasi yun yung natutunan ko ever since. Never ako nalilate in a way na I'm always on time. If ever malilate ako, like what happened, I keep in touch. Medyo malilate po ako kasi ganito. Ay, nandito na po ako. If you really value the people around you at malilate kayo, you have to address it. Mas lalo you have to address it why malilate kayo or something. You have to address it kasi dito sa industriyang iniikutan natin, sobrang importante ang oras. Diba? I agree. Sobrang importante yung oras. Na parang, kasi, ang bilis ng facing, diba? Ang bilis ng facing. Kaya dapat, kahit kayo po na nandyan, hindi lang dahil sa what you call that, sinasabi nyo, kaya ko naman bawiin yan. No. You have to value time. Diba? You have to value time. Yun. So, ikaw, if ever, yan nga, ngayon, ano pang gusto ni Sherwin? Ano pang gusto mo na in the coming, or since pinag-usapan natin ng oras, do you just live one day at the time? Or katulad ka ulit ng dati na parang overthink or nag-a-advance thinking? O iba na ang Sherwin ngayon? Yung pag-overthink may still part pa din siya eh. It will just happen lang talaga na I learned how to control it na. Okay. Na parang, okay, this is too much. Meron na ako mga workout, nagsusulat na ako. Kasi parang too much, kailangan ko magsulat, kailangan ko na ganito. Para to calm you down. Oo, to calm me down. Parang, dati kailangan ko muna kausap, kailangan may magsasabi sa akin na, ano ba, maganda ba, ganyan. Ngayon hindi eh. Parang, I list down everything I know. Nag-i-overthink, and then, isa-isa, isosolve ko. Okay. Ayun. So, ngayon, parang, yun yung way for you calming down, nagsusulat. Ngayon, hindi mo na kailangan yung validation of other people. No? Hindi ka na nagpa-validate. So, yan na ikaw ngayon. So now, hindi ka na nag-iisip, just live one day at a time ka na ngayon. Yes. Okay, so that's nice. Diba? So, meron nag-comment before we, and ang bilis! Bilis me, actually. 1 hour na agad tayo, ang bilis, diba?
You just only have, pero before that, I wanna say, sabi ni Marvin Lopez, ano sabi ni Marvin? Keep safe po, Mommy Rachel Pulion and Direk Sherwin. Water every day. Yeah, water. Sobrang init. And then there's si Rosalie watching from San Pedro, Laguna. Ang dami talaga na tiga San Pedro, Laguna San Pablo dito. ni. Ay, San Pablo pala. Di San Pedro. San Pablo, Laguna. Ang dami talaga. Plus, sabi nga ni John Mark, time is gold and time is short. So, sasabihin ko na, direct crush na crush kita since the first interview mo kay Mami Ray. Okay. Tagal na yun. RG Mendoza. Hello, Sir RG. Yes daw, sabi ni RG. So, ang tagal ka ng crush ni, matagal ka ng crush ni John Mark. O, diba? Tapos sabi niya, first interview mo pa kay, kasi yung first interview ko kay Direk Sherwin. Bata ko pa noon, eh. Ano yun diba? 2021. Oo, ang tagal na yung Tagal pandemic na time yun. And then sabi ni Christine, Catherine. Parang kilala ko to, Mami ni Charles. Hi, Mami Charles. Ayan, sabi ko, good evening po, Mami. Maraming salamat for dropping by. Sabi ko na, Mami ni Charles, si Catherine. Hi, Mami. Ang magandang Mami ni Charles. Grabe, ang bilis ng oras. Maraming salamat na. Thank you din. For giving me your time. For giving me your time for your 1 hour of chikahan with me. And now, I'm giving you the time to invite them to follow you to your social media bago tayo mag-start. Kung saan kanila pwedeng makita. Nakikita niyo po ako sa labas. So, thank you guys for watching. Sa mga friends ko, alam ko nakasupport kayo dyan. And still, my Facebook, Sherwin Viray, my IG, my TikTok, Sean. And I would like to promote po yung work ko sa Singaling. Every Saturday po yan, 5:45. And then, pwede mag-thank you? Yeah, of course. Thank you so much sa Voj Clinic for my skin. Yun. So, thank you so much for helping me sa sponsor. Yan, okay. Ako naman, please don't forget, every week we have live here in our page in Ignis Novus Artist Management. We have live me every Monday, chikahan with Mommy Ray at 7 o'clock. And then every Wednesday, it's up, top, down, low. Every 7 o'clock also with Caleb and Charles. Pinag-uusapan nila ang mga hot topic, and also they have this parang confession that you can chat and give your confession sa aming Facebook page. Tama ba ako? Yon. And then every Thursday then at 7 o'clock, it's coffee chat naman with Anna. So, ayan, makikita niyo po yan. And also, don't forget to follow like, and subscribe our Facebook page, First Son Production and Ignis Novus Artist Management. And also, follow, like, and subscribe our YouTube channel, First Son Creatives. And also, you can watch, kung hindi nyo naumpisan itong chikahan ko with Sherwin, you can watch this in our YouTube channel, The First Son Creative. It will be uploaded, I think, this week or next week. Makikita nyo lang dyan. Yes. And of course, with me, you can follow me on my FB, Rachel Pulion, on my FB page, Mommy Ray 3, my IG, my new IG account, kasi nahack yung aking old IG account. It's Mommy_Ray 43. My TikTok or Twitter or X is at MommyRay3. Maraming salamat mo for joining me for my 1 hour of chikahan. And magkita-kita po tayo ulit on next Monday with my another special guest. At ang lagi ko pong sinasabi sa inyo, everything that's happening to us, there's always a reason behind it. Bye mga anak! See you all on next Monday. Bye! Be safe and always hydrate yourself dahil sa init. Bye! Bye-bye! Mga kwentuhan na dapat mong malaman, mga katanungan na dapat mong
pagpasay